na the people studying, na nag-i-study ng stem cell are cloning daw ng tao. Narinig nyo yung kaya pinahinto doon. But now, we will see in this discussion on how we are created, or in this discussion, makikita natin yung siyensa ng Panginoon. Diba? So, ang isang, pag nag-meet po, ang tao nagagawa yan sa pamamagitan ng sperm cell ni tatay at egg cell ni nanay. Nagkita ang dalawang ito doon sa tinatawag na fertilized egg ng nanay. Okay? Nag-split o pumasok yung sperm cell sa fertilized egg ni nanay, doon mag-uumpisa ang isang tao. From the fertilized egg, ito pong egg na ito, after 2 to 4 days, kapag halimbawa nakapasok na yung sperm cell sa fertilized egg sa egg ng isang babae, 2 to 4 days, mangingialam na si DNA. Kukunin niya yung kung anong kulay ng mata ng tatay, lahat ng traits ni tatay at lahat ng traits ni nanay, ikukumbine niya yan dito sa fertilized egg. Makikialam na si DNA. Because DNA is the library of all the information. Bakit information? Kasi kinuha niya ang information ni nanay at ang information ni tatay, pinagsama niya. So, alam niya yan. Okay? So, sorry po. DNA is the library of all the information and all the instruction sa ating katawan. Bakit instruction? Kasi kung ano ang traits ni nanay at ni tatay, uutusan niya ang mRNA, magbibigay siya ng signal kay mRNA, gawin mo ang taong ito, ang fertilized egg na ito, na naaayon doon sa code na ibibigay ko. Yung code ay yun yung mga protina. Right? So, ibig sabihin, papasok siya sa genes. Una, kukunin muna niya yung information, at pagkatapos niya kinuha, yun yung genes. And then second, gumawa ka ng protina na naaayon sa pinanggalingang lahi nitong egg na ito. Instruction and information. Yan ang hawak ni DNA para patuloy tayo, para magkaroon tayo ng kanya-kanyang katangian at patuloy na mabuo ang ating katawan. So, ito ang magpo-code, itong si RNA. And then, after nito, kapag halimbawa po, fully coded na ito, coded na yung protina, lahat-lahat, nakuha na yung series ng kanyang code, ang mangyayari dito, itong egg na ito, itong fertilized egg na ito, coded na siya. Ibig sabihin, blueprinted na siya. Sino sabi blueprinted kanila? Blueprinted na siya dahil sa kagagawa ni DNA. Blueprinted na ito. At ang blueprinted na ito, pag blueprinted na siya, makahati na ito sa dalawa. Hindi kailanman pwedeng mag-divide ang cell na hindi siya coded. Fully coded. Okay? Hindi siya coded. So, makahati na siya sa dalawa. Pero itong dalawa na ito, hindi pa nila alam kung sino sila. Kailangan nilang dumaan kay DNA for replication. Ibig sabihin po ng DNA replication upang mabigyan ng trabaho. Halimbawa ako, gagawa ko lang na cells, nahati ako. Ako yung isang nahati. Hindi ko alam kung sino ako. Dadaan ako ngayon kay DNA para paglabas ko, sasabihin ni DNA, o pampalit ka sa brain. Sa cells ng brain, o kaya sa tissues, o depende. Ang magbibigay ng mag-a-assign sa akin ng trabaho, si DNA. That is the purpose of DNA replication. Habang halimbawa itong cells na ito, ginagawa niya yung embryo, patuloy po yan na magdi-divide. Okay? Itong cells na ito, dahil dumaan na siya kay DNA, may pangalan na siya. Dito ang unang lumabas ang stem cell. We call it totipotent stem cell. Okay? Totipotent stem cell. Now, ang trabaho ni totipotent stem cell is to partially buuin yung embryo ng nanay. And when the embryo is developing, makahati na naman ito. And again, dadaan na naman yan kay DNA for replication. And therefore, mabibigyan ito ng pangalan na pluripotent stem cell. Now, the pluripotent stem cell, ang binigay na trabaho, ang binigay na trabaho ni DNA kay pluripotent stem cell ay magkakaroon ka ng ability o kakayahan. Magkakaroon ka ng kakayahan, ability, upang mag-ibang anyo ka ng iba't ibang uri ng cell types. Kagaya halimbawa, iba't ibang uri ng cell type upang mabuo ang organs at tissue ng isang bata. Tao na siya. So in this process, this is the science that cannot be replicated. This is the science of God.
Hindi na siya inutusan, Doc, ng DNA na mag-reflect na gano'n. At yun nga sir, gumikot na nga. So, binigyan sila ng assignment upang mabuo ang isang bata. At nangyari po yan dahil dito sa isang nanay at isang tatay. Ibig sabihin, hindi kailanman pwedeng gumawa ng tao kung walang isang babae at isang lalaki. May katang isip, hindi po pwedeng mangyari yun. At ang siyensa, hindi niya kaya yun. So, eto kung paano nabuo ang isang bata. Now, these genetic materials, ayan nga po, coded na, hati na siya. Okay? Pagka-coded na, may genetic materials na to. Ibig sabihin, ito yung kanyang genetic materials. Ito. Pero dahil kakaiba nga itong cells na pinanggalingan niya dalawang lahi, iba yung ating, iba yung, meron tayong genetic materials pero magkakaiba. Kasi nga po, iba't iba ang ating lahi. Now, sa magkapatid ba pareho? Sometimes meron din pagkakaiba sa kanilang chromosomes. Kahit isang lahi lang ang pinanggalingan niya. Alright? So ngayon, itong coded cells na ito, siya lamang ang may karapatang pumasok sa DNA upang mabigyan sila ng task. Kasi hindi pwedeng pumasok ang ibang cells dito na hindi niya kinode. Ibig sabihin, hindi pwedeng pumasok yung cells, yung ibang cells sa DNA dahil hindi niya kilala. So the only cells that can pass through DNA for tasking is its own coded cells. Malinaw po? Now, yung alien cells, galing sa deer. O kahit hindi galing sa deer, galing sa'yo, bibigay mo sa akin, hindi kilala ng cells ko yan. I-reject niya yan. Why? Because we have different codes. Magkaiba ang codes natin. So, ibig sabihin, tayong tao, kahit bigyan mo ako ng cells, yung tinatawag na stem cells, inaalis mo na DNA nun, may proseso sa likuran nun. So, kahit na ibigay mo sa akin ang cells mo, i-reject ng katawan ko. At kung may problema ang kidney ko, kahit ibigay mo sa akin ang kidney mo, i-reject yan dahil hindi tayo match. Kasi iba yung code mo, iba yung code ko. It is the same action ng stem cell at saka yung mga nagpapatransplant. Di ba pag na-transplant yung isang tao na nagalitan, binibigyan ng auto-rejection pill. Kasi kaya nire-reduce ng katawan, lahat ng kabuuan ng kidney na nilagay sa tao na ito, coded dahil ang kidneys, ang laman niyan, ang kabuuan niyan is mga cells. Natawag lang silang kidney, pero ang lahat ng sangkap nito ay cells. Every cells are coded by DNA. Kaya tingnan nyo, yung nagpapa-transplant, binibigyan ng auto-rejection pill. Dahil hindi niya kapareho ang code. The same way sa stem cell. Now, tao sa tao bawal. Eh paano kung tao sa hayop? Mas lalo. Eh paano yung lumalabas na ibang stem cell? Hindi sila pwedeng ma-replicate at mabigyan ng task. Magpapakamatay lang sila or gagawa sila ng isang tribo na isang stem cell which is the cancer cells. We call it mutation. Very, very dangerous. Oh. So tell me, ano po bang stem cell alam niyo? Deer placenta. Deer placenta na lang, tsaka apple placenta. Ano yung Yung nasa labas. Yun ang alam ng tao. tao sa tao mo, mali. Tao hayop mo. Kaya nga, Dok, eh. You know, walang hindi tinatanggap ang katawang gutom. Pero pag na-realize siya na mali ang tinanggap niya, ang tawag po namin sa area na yun ay mutation, which is a form of uncontrollable cells known as cancer. Hindi rin po totoo na placebo effect na parang gusto lang nila sabihin, ay may effect to sa akin kasi. Wala nga kasi, yun nga walang nire-refuse ang isang katawan na gutom. Pag na-realize niya na mali yun, yung mismong katawan, na-realize niya na mali yun, gumagawa nito ng isang pagsangay. Dalawa kasi ang stem cell. Dalawa ang stem cell. Stem cell for kung yung proseso talaga at yung cancer stem cell. So dalawang uri ang stem cell. Oh. So kung tao sa tao, egis, paano pa yung tao sa hayop? Iba ang kanilang genetic code kesa sa atin. Tao sa tao nga, hindi nga mali na eh. Dahil di ba po ba, mayroon tayong kanya-kanyang code, may kanya-kanyang katangian, magkakaiba tayo ng katangian. Alright? So, now, bakit po tayo nagkakasakit habang tayo nagkakaida? I'll give you an example. Yung isang bata nagpa-bicycle. Itong bata na ito, natumba. May tinamaan, natumba. Madali sa bata na ito ang tumayo ulit at magbisikleta ulit. Tipo ba? Pero pagka tayo ay nasa edad na baka hindi na tayo makatayo at magbisikleta. Hindi na nga yung bisikleta, baka tumayo, hirap na rin. Look at the children. Yung mga nagja-jumping rope, dati tayong gumagano, bakit pag nagkaedad, di na natin kayang gawin pa? At hindi lang yun.
habang tayo nagkakaedad, dumidikit sa atin ang iba't ibang uri ng mga sakit. Right? Kasi ang mga bata, marami silang mga cells. At yung kanilang mga cells ay mga potent pa. Sariwang-sariwa pa ang kanilang mga cells. At malalakas pa, full pa, buo pa ang ability nito upang gumawa ng marami pang cells. Upang mag-generate ng mga bagong cells at mag-ibang anyo ng iba't ibang uri ng mga cells at tissues na pampalit nila Sa mga old cells. at saka yung kanilang pampalit sa mga tumatanda, nangihina at nadadamage na mga cells sa kanilang organs. So ang bata, marami pa siya dito. Laging sariwa o fresh yung kanyang mga cells and tissues. Kaya energetic at malakas pa siya. But remember all the time, ang lahat ng ating mga kasangkapan sa katawan ay gawa sa tissue at sa cells. So kung palagi napapalitan ang kasangkapan mo, ibig sabihin, presko ang organs mo, malakas ang katawan mo. Di ba? Now, by the time we reach 28 years old, scientifically, pag tayo umabot tayo ng 28 years old, yung ginagawa ng bata, hindi na kayang gawin ng isang nagkaedad na ng 28 years old. Given po yan. Ibig sabihin, kasi by the time we reach 28 years old, may unang pagbabago gradually sa ating genetic material, sa ating cellular at saka molecular. When we say molecular, pag sinabi po natin ang molecular, tandaan po ninyo, ang molecular are the protein. Heto ang cells, nandito yung ating DNA, nandito yung nucleus, ating mitochondria, cytoplasm, ribosome, lysosome, Golgi, etc. Heto ang ating cells. Kasangkapan lang ang binanggit ko. Para gumana ito, kailangan niya ng protein. At yun yung molecule. Kaya may kursong molecular. Diba? So, by the time we reach 28 years old, may pagbabago na sa ating cells at cellular level at molecular level. Yung magpapagana sa kanya. Alright? Now, ang trabaho po ng stem cell ay gumawa ng cell. Absolutely. Yan lang ang trabaho niya. To be exact, ang ginagawa ng cells natin every day, stem cell is actually manufacturing 6.4 billion, 3 billions of cells. At ang 3.2 doon ay kinocode araw-araw dahil buhay tayo. Araw-araw natin ginagamit ang ating mga cells at saka mga tissues. So, stem cell job is just to continue regenerate more cells. But the cells are being regenerated by our stem cell, hindi nila alam kung sino sila. They are in a state of blank slate. Ibig sabihin, wala pa silang task. In order for them to be tasked, kailangan nilang dumaan kay DNA upang mabigyan sila ng trabaho. Okay? Mabibigyan sila ng trabaho. Now, but by the time we reach 28 years old, mayroong naiipit sa mga nakukode na cells. Strands. Dito sa strand. Number 1 is we call it replication band. Number 2 is the protein band. And number 3 is the end replication problem. That kapag may problema nga iipit dito, ito naman, meron siyang telomerase enzyme, nagbibigay siya sa mga cells upang maka-akit ulit, upang makode sila. Dahil ang cells na hindi na-code, ibig sabihin, at sabihin na sa pag hindi siya na-code, ano purpose ko dito? Kaya may mga cells na nagsusuicide dahil wala silang purpose. Pero may matitigas ang ulo ng cells, kahit hindi sila fully coded, they can duplicate themselves hanggang magiging uncontrollable. Yun yung sakit na cancer. Alright? So, ngayon, upang makumpleto ang coding nito, itong si chromosome, meron siyang telomeres, may paa. Ito naglalaman nito ng enzyme, binibigyan niya ng telomerase enzyme ng mga ito upang makaakit ulit, mag-pull ang coding nila. But, sa kabibigay niya ng enzyme, umiikli ang kanyang paa. Umiikli yung kanyang paa. Sino nakakaroon ng telomeres? Yung sa mga telomere shortening. Yung NAD, yung light, Yung light, di ba? Umiikli ang paa nito sa pagbibigay niya ng enzyme. So, bakit ang pag-ikli ng paa ng ito ay nagiging resulta upang malimit ang cell division. Pag nalimit ang cell division, wala kang cells. Nilimit mo ang kanilang multiplication. So, wala kang cells. At kapag nalimit mo yan, limit din ang pangpalit mo sa iyong tissues at organs. Ibig sabihin, hindi tama o hindi sapat, hindi na sila fresh, hindi na fresh ang kasangkapan mo. Dahil wala kang pinampalit at wala kang pinang-replace, lalo na sa mga nadadamage. So, ang dosis niyan, pag nagkakaedad, may sakit. Bakit? Kulang ka sa cells eh.
So by the time we reach 28 years old, nag-uumpisa na ito. May vices. Ngayon, hindi pa ba kayo mag-uumpisa ng STEM class? Yeah. Diba? So, ito yung sagot kung bakit habang nagkakaedad tayo, nagkakasakit because kulang na ang ating mga cells. Nagkukulangan na tayo dahil umiikli ito, nadidisrupt ito, limitado rin tayo dito. Kaya tingnan mo pagka umabot ng ganitong edad, kung ano-anong sakit na lumalabas. Yes. So this answers the question kung bakit tayo nagkakasakit habang nagkakaedad. Then, remember, nag-uumpisa yan by the time we reach 28. 28 years old. Pero, So, ngayon, nag-accelerate pa. ito, nag-accelerate na ito ngayon. Minsan wala na 28 years old, 21 may tama na. Yes. Because ini-induce yan ng ating modern lifestyle. Okay? Nai-induce ng ating modern lifestyle. So, ibig sabihin, bata pa edad, matanda na kasangkapan. Bata pa, may sakit na. Alright? Now, yun ang tinatawag natin premature aging. Ang aging na pinag-uusapan, naging ano sa atin, pag aging mukha lang. No, it must be the biological. Sa loob dapat. Diba? Kasi yung bata, yung pag ito lang ang ginawa mo, pag nilagay mo sa sinag ng araw, babalik ang tulay ng tutukaan nyo. You got the point? The aging term in medicine is not the skin or the face, it's internal, biological. So pag premature aging, bata pa, matanda na ang isang kapat. Okay? Now, in 2013, ang mga researchers ay nag-define ng siyam na tanda o 9 hallmarks of aging. Ang ibig sabihin ng in the aging process, the meaning of this hallmark is an acute deterioration of function. Ibig sabihin, deteriorated ang function. Yan ang ibig sabihin ng hallmark. Yan. The hallmarks of aging are the types of biochemical changes that occur in all organisms that experience biological aging and led to a progressive loss of physiological integrity, impaired function, and eventually, namamatay na yung katawan ng tao. So, yan ang ibig sabihin ng aging. Now, ito yung mga biological, 9 hallmarks. Number 1 is the genome instability. Parang amuleta na ng kapalaran. Umili ka kung ano yung papatay sa inyo dyan. Diba? Ang unang problema doon sa progression ng physiological integrity that led to a physical death is the DNA, genome instability, ang pagkakasira sa DNA. Kaya nga po, mali na ngayon, stem cell tayo dahil yan ang gano'y kulang ka kasi sa cell set. Pero mahal. At saka, true or false. Diba? Mahal na true or false pa. So, dito, pag-uusapan natin kung anong dahilan. So, ayun nga, the second hallmark o tanda ng isang tao na habang kung bakit siya nagkakasakit habang nagkakaedad, number 1 is the genome instability. Second, yung pag-ikli ng telomere, as I explained kanina. Telomeres shortening. And then third is the loss of proteostasis. When you say loss of proteostasis, heto yung mga molecular yung magpapagana, the endoplasmic reticulum. Ito yung mga protina na nagpapagana sa cells. And then fourth is the mitochondrial dysfunction. Parang may nalampasan ako dito. But anyway, mamaya na siya, bahala na siya sa buhay niya. And then, stem cell exhaustion. Number 6. And then, dahil hindi napapalitan yung mga cells, maraming damage. So, ang cellular senescence, sila na lang naghahawaan. Ibig sabihin, sa katawan ng isang tao, kung wala nang pampalit dyan at may tama na yung mga cells mo, at walang pampalit, sila na lang nagkakahawaan na ng sakit. So, ano pang kagalingan ng ina-expect mo sa isang taong ganito ngayong kalagayan? Okay? And then, after nyan is the altered intercellular communication. May mga sakit silang lahat at hindi na nagkakaintindihan. Ang gamit mo Chinese, kanila Japanese, ako naman American, o kung ano-ano. Hindi na sila nagkakaintindihan, iba't ibang lingwahe na ang ginagamit nila. And then, so ayun yung ating tanda. Hindi lang ang stem cell. Kasi may pera lang sa stem cell, kaya agad stem cell eh. Ang dami pa nagdadaanan bago mapunta kay stem cell. Okay? So, diseases in the 9 hallmarks of aging. Okay. Now, kapag halimbawa, itong siyang natanda na ito,
ito pong siyang natanda ng hallmarks na ito. Ang mga sakit na nakakibat dyan is yung mabilis ang pagtanda ng katawan ng tao, yung kanyang mga kasantaban, increased risk of cancer or cancer, yung delayed healing of tissue, kahit ang tagal mong makarecover. And also the increased inflammation levels, neurodegenerative diseases, cognitive decline, reduced immune functionality, autoimmune diseases, kasama po yan yung infectious disease, the heart-related diseases, the respiratory diseases, cytopenia, age-related loss in skeletal muscle, and the bone loss. Kasama po dyan yung osteoporosis at yung mga muscle diseases. So, ibig sabihin, yung siyang natanda, nakaakibat ang mga sakit dito. When you say accelerated biological aging, ibig sabihin, may cancer, may ganito, iba't ibang uri ng sakit, yung mga non-communicable diseases. When we say cancer, we know what is cancer. So, ibig sabihin, by the time we reach 28 years old, we are already susceptible to all those kinds of diseases. Susceptible na tayo. Dahil sa kawalan ng ating katawan ng sapat na pampalit sa ating mga cells na ginagamit araw-araw. Okay? So, let's be able po to enjoy our lifespan gracefully because we are not designed to have the many kind of diseases habang nagkakaedad. And with that, of course, pwede naman tayo, tingnan nyo yung mga, di ba yung mga salitang age doesn't matter? Matanda, pero malakas ang katawan. Ang tawag, age doesn't matter. Ibig sabihin, yung mga yun, matanda na sila, pero presko o maayos pa ang kanilang katawan, kaya yung age doesn't matter. Chronologically older, pero biologically younger. Ito dapat ang achieve natin. Otherwise, yung pinagtatrabahuan natin na itong mga walang kwenta, kulang pa ito pag nagpagawag tayo. And, ito ang mga ingredients. Ang NMN, alam na po natin yan. Narinig nyo na yung NMN, yung mononucleotide, beta-nicotinamide mononucleotide. Narinig nyo na itong NMN, di ba? Yes. Ngayon dito yung maririnig. Okay? Pag-repair ng DNA. And the asparagolosides is for the compensating the telomere separation. And the liposomal curcumin and resveratrol is for the epigenetic alteration that modulates epigenetic patterns via different pathways. At yung petrostilbene is for the loss of proteosis. And then, yung quercetin and the petrostilbene again is for the support of the mitochondria. At yung isang ingredients ng pyridine is for the cellular senescence. And then, yung isang element ulit ng petrostilbene, lahat ng mga ito is for enhances the ability of stem cell for regeneration. So, ito na lahat, hindi lang ito. Ang dami mo pang lalakbayin bago pa umabot sa stem cell. Alright? So ngayon, yung number 10, ang kagandahan pa, mayroon pa itong aronia. Okay. What is aronia? Dito muna tayo. Dito po sa Pilipinas, tayo lang ang mayroong approve na mononucleotide for DNA repair. Tayo lang ang may approve na asparagolosides for compensating the telomeres. At tayo lang ang ma-approve na mayroong piperostilbene at ganoon din itong pyridine. So lahat po yan, nagkakaroon ng synergistic upang maayos ang ating katawan, magkaroon ng maraming cells para magkaroon ng maraming pampalit. Okay? Yes. And may aronia. Ang aronia, mayroon po itong maraming study patungkol sa mga may cancer. Ang trabaho po ng aronia sa katawan, ang trabaho nito sa katawan sa isang taong mayroong cancer. Kung ikaw ay may lahing cancer, kaya natin dinagdag ito, at least mapipilitan. At kung halimbawa naman mayroong cancer ang iinom, ang tatrabahuhin nito, aalisan niya ng energy yung mga cancer cells, aalisan niya ng antena para hindi makapag-recruit, pipigilan niya ang pagpapadami nila dahil i-a-arresto niya doon sa ating cell cycle arrest, at yung kanilang pagpo-progress dahil i-a-arrestohin sila. At isa pa, magbibigay ito ng isang signal to commit suicide sa mga cancer cells. That is why it's very beneficial kung ang isang tao ay mayroong cancer. Pero kung wala ka namang cancer at nasa lahi mo ang cancer, hindi ka pa ba iinom nito? So, lahat po na ito ay nandito sa inyong Ultima Stem Plus. Yes. Okay? Para dumami na ang ating cells, para mapalit na yung mga tumatanda, para at least maiwasan natin ang pagkakasira ng ating internal body. And again, it's for genome instability repair. So ayan po ang lahat ng trabaho ng ating produkto.
Ang pinakahuli is the stem cell activation and regeneration. Again, maraming salamat po. Finish. 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 Alright?